Okay, so since tapos na po tayo dun sa ating mean, ang next naman na isosolve natin is yung median. So, ang formula in computing our median is mean is equal to LCB plus n divided by 2 minus yung ating CF all over yung frequency ng ating median class times yung class interval. So, ano yung mga symbol dito sa ating formula class? So, unang-una is yung ating x tilde, which means yan ang ating median. And next naman is yung LCB natin. So, ang LCB is yan yung ating lower class boundary of the median class. Then, yung cumulative frequency or CF natin is cumulative frequency before the median class. And then, yung F natin dito is yan yung ating frequency of the median class. Then, yung ating N is sum of all our frequencies. Then, yung I is yan yung ating class interval. So, proceed tayo dun sa ating problem. So, bago natin makuha kung ano yung mga values doon sa ating formula, especially doon sa LCB at saka cumulative frequency, is kailangan muna natin gawin yung column for cumulative lower class boundary at saka cumulative frequency. So, unahin natin itong lower class boundary natin. So, sa paggawa ng ating lower class boundary class is yung ating lower limit is babawasan lang natin siya ng 0.5. So, that is 18 minus 0.5 is 17.5. Then, 27 minus 0.5 is 26.5. Then, 36 minus 0.5 is 35.5. 45 minus 0.5 is 44.5. Next is 54 minus 0.5 is 53.5. Next, 63 minus 0.5 is 62.5. And the last one is 72 minus 0.5 is 71.5. So, ito na ngayon yung mga values natin dito sa ating lower class boundary. So, next naman na gagawin natin ng column is yung ating CF or yung cumulative frequency. So, sa paggawa ng cumulative frequency class is unang-una is kukopyahin lang natin yung first na value dun sa ating frequency which is 3. Pagkatapos is idagdag naman natin dun sa 3 yung kasunod na frequency. So, that is 3 plus 5 is 8. Then, yung 8 naman, dagdagan naman natin ng 9. So, that is 8 plus 9 is 17. Then, 17 plus 14 is 31. 31 plus 11 is 42. Next naman, dagdagan naman natin yung 42 ng 6. Then, the sum is 48. The last is 48 plus 2 is 50. So, ito na ngayon ang ating cumulative frequency. So, next, since meron na tayong cumulative frequency at saka lower class boundary, yung value naman ng ating class interval ang ating kukunin. So, paano ba natin kukunin yung I natin o yung ating class interval? So, sa pagkuha ng ating class interval class, since wala pa tayong class interval dito, ang gagawin lang natin is ima-minus natin yung dalawang magkasunod na values doon sa ating lower limit or upper limit. Kasi kahit saan dyan sa dalawang value o magkasunod na value ang ima-minus natin, both yung lower limit at saka upper limit is pareho din ang kanyang difference. So this time, ang formula in determining our class interval is yung values of upper limit, ima-minus natin dun sa value ng ating
or yung values ng ating upper limit, babawasan natin sa value natin doon sa ating lower limit. So this time, ang gagamitin ko na value is yung doon sa ating lower limit. So, ang dalawang magkasunod na value dito na gagamitin ko is yung 27 at saka 18. So, 27 minus 18 is 9. So, therefore, ang class interval ng ating mga scores na yan is 9. So, mamaya magagamit natin ito doon sa ating formula kasi ito yung magiging value ng ating I doon sa formula natin kanina. So, next naman is i-determine natin kung ano yung ating median class. Pero para ma-determine natin yung ating median class, alamin muna natin kung ano yung rank value ng ating n or yung quotient ng ating n at saka yung 2. So sa pag-determine ng rank value is yung n is i-divide natin ng 2. So that is ang value ng ating n is yung total ng ating frequency. So that is 50 divided by 2 is, the answer is 25. So yan yung ating rank value. So siya yung mag-determine class kung saan ang ating median class. So this time, para ma-sure natin kung saan ba nag-fall yung 25 doon sa ating cumulative frequency, isa-isahin natin doon sa ating mga cumulative frequency. So, unahin natin doon sa 3. So, yung 3 ba yung 25 ba ay nag-fall sa 3? So, hindi pa rin siya nag-fall kasi yung 3 is mababa sa 25. Next is yung 8 ba ay mas mababa sa 25. Okay, so mas mababa yung 8 sa 25. Therefore, hindi pa rin nag-fall yung 25 doon sa ating 8. The next is yung 17. So, hindi pa rin nag-fall yung 25 doon sa 17. And the last one is yung 31. So, dito na nag-fall yung ating rank na 25. So, since dito nag-fall yung ating rank na 25 sa 31, dyan ang ating tinatawag na median class. So, since meron na tayong median class, pwede na natin makuha class yung ating LCB, yung cumulative frequency before the median class, at yung ating frequency of the median class. So, balik tayo sa ating formula, which is median is equal to LCB plus N divided by 2 minus CF all over F times I, or yung class interval natin. So, isubstitute na natin dito sa ating formula kung ano yung lower class boundary natin, ano yung value ng N, ano yung cumulative frequency before the median class, at saka yung ating frequency of the median class. And yung class is yung I natin. So, kopyahin muna natin yung symbol ng median. So, that is X tilde. Then, so, ano yung value ng ating lower class boundary class? So, tingnan natin doon sa ating median class kung ano yung lower class boundary natin doon. So, since based sa ating median class, ang lower class boundary natin dito is 44.5. Plus, ano yung N natin? Yung total ng ating frequency is 50. Then, kopyahin lang natin yung 2, that is divided by 2, minus yung 17. Bakit siya 17 class? Kasi nga, di ba sabi doon sa CF is cumulative frequency before the median class. So, tingnan natin doon sa ating CF kung ano yung cumulative frequency before doon sa median class. Or yung cumulative frequency natin na nasa itaas ng median class. So, that is 17.
Then, next is yung frequency of the median class is 14. So, bakit siya 14 class? Kasi, yan yung frequency natin doon sa median class natin, 14. And then, times yung class interval natin kanina na 9. So, this time, isimplify na natin kung ano yung nasa loob ng symbol natin. So, kopyahin muna natin yung LCB na 44.5 plus 50 divided by 2 is 25 minus 17. So, kopyahin muna natin yung CF at saka yung frequency ng median class natin at saka yung class interval natin na 9. So, next is kopyahin naman natin yung LCB natin plus simplify natin kung ano yung difference ng 25 at saka 17. Or 25 minus 17 is 8 divided by 14 times yung ating class interval na 9. Then, again, isimplify naman natin yung 18 over 14 times 9. So, this time, kopyahin muna natin yung ating LCB na 44.5. So, ang gawin nyo lang dito class, kasi pwede naman i-multiply yung 8 at saka 9, then divided by 14. Para mas isang lang kayo class, isang round off na lang tayo. So, ang gawin lang natin dito is, i-multiply natin yung 8 sa 9, then i-divide na, kung ano yung product ng 8 at saka 9, i-divide natin ng 14. So, that is, 8 times 9 is 72 divided by 14. So again, kopyahin, simplify mo na ang 72 over 14. So that is 72 divided by 14 is 5.14. Then, idagdag yung 44.5 na LCB. So ang kanyang sum is 49.64. So ito na ngayon ang ating median sa scores natin. So that's all. Thank you.